It's double the security. Oh, yan talaga ang senaryo daw ngayon sa Malacanang mga kababayan matapos sabihin ni VP Inday Sara na kapag papatayin siya ay mayroon na siyang inutusan na papatayin din si BBM, si Liza Araneta Marcos at si Tamba. Ang sabi ng Malacanang mga kababayan na, ayun na to, may active threat na si Sara Duterte sa amin. Sinumbong agad nila sa Presidential Security Group mga kababayan para maaksyonan. Kaya naman, ang sabi ni VP Inday, mahina ba ang volume ng mga cellphone nyo? Mga TV nyo? Nung mapanood nyo ang aking sinabi? Paano naging active threat iyon? Mayroong kondisyon kung papatayin nyo ako. Ibig sabihin mga kababayan, si VP Sara ang may threat. Di ba? Siya nga ang tinanggalan ng security ni Ngagba, di ba? Kaya mga kababayan, ang sabi ni Sara, mahina ba ang volume ng nyo? Mga device nyo. Hindi Sara, mahina lang ang kanilang mga ulo. Panoorin po ninyo mga kababayan. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan mga kababayan itong ating napakabait na viewer from UK. Ang kababayan nating si Arman, that's UK. Thank you po Sir Arman. Narito po ang video. Ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa buhay ng Pangulo, First Lady at House Speaker. Alarma! Panic mode daw sila mga kababayan. Ano na to? Binantaan na tayo ni Sara. Smiyo, mga... Ay, Diyos mo yung mga tililing. Tama si Sara mga kababayan. Paano tayo umabot sa sitwasyon ganito na ang mga leader natin ay parang mga talala, tililing. So, tinuturing daw ng palasyo bilang active threat. Paano naging active threat? May condition. Passive threat. Ang may active threat, si Sara Duterte. At ang kanyang pinagbintangan niyang mga kababayan ay walang iba kundi si Martin Romualdez. At yung, syempre, damay na din yung dalawang ngag-ngag na si BBM at si Lisa Tanas. Paglilinaw ni Duterte, hindi raw siya nagbitaw Admiral. ng banta. Nakatutok si Jonathan Andal. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Kaya ang advice namin sa inyo, BBM, Liza Araneta at Romualdez, protektahan nyo si Sara na hindi yan magugurgor. Bakit nyo tinanggalan ng mga security? Paano kung magurgor yan? Damay kayo. Tumba rin kayo. Ang mga ngag ngayon mga kababayan na, sige, protektahan na natin si Sara dahil baka magurgur tayo. Ang pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte, akala itinuturing daw siguro ng Malacanang na active threat. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng active threat? Mio? Si Inday ang may active threat. Mamatay muna siya bago kayo magurgur. So, paano naging active iyon? Kaya subukan yung ipatumba si Inday. Diyan kayo magkaka-active threat. Kaya idinulog nila ito sa Presidential Security Command para nagsumbong mga kababayan sa PSG agad. Paano na to? sa agarang aksyon. Agarang Ayon aksyon. sa palasyo, anumang banta sa buhay ng Anong Pangulo, aksyon? lalo na kung ito'y klarong isinapubliko, dapat laging sineseryoso. Paglilinaw As if naman mga straight mag-isip mga kababayan, no? Mga ngag-ngag. ng bise sa isang press conference, hindi banta sa Pangulo, unang ginang at speaker ang kanyang pahayag. Banta ngayon sa buhay ni Sara, di ba? Siya ang may active threat mga kababayan. Ang kanyang pahayag. Hindi naman ata mahina yung volume noong Zoom press conference. Sinabi ko, Ang mahina Sara ay mga utak na mga ngag-ngag. kung See? Mayroong kondisyon mga kababayan. Kung, passive threat. mamatay ako, Mamaya na kayo mamaya nyo sabihin active threat kung matumba na si Sara. Di ba? Grabe mga kababayan, no? Aabot talaga sa ganun na ipapatumba nila si Sara para lang makuha ang kanilang ambisyon. Ang sabi nga ni Sara, kahit pa ipatumba nyo ako, hindi pa rin ikaw Martin Romualdez ang uupong susunod na Pangulo. Dahil sinusuka ka na ng tao. ibig sabihin, in the first place, meron ng threat sa akin. Si Sara ang may threat. Yan ang active threat. Tinanggalan nga ng mga security. But they simply do not care that I am also concerned about my security because I hear things. It's the same as
itapon ang bangkay sa West Philippine Sea. Oh, yan ang gusto namin. Oh. Mga hyperbole ba? Mga ganyan, oh. Talking about doing it is not actionable. Oh, not actionable. Ay, hinakokote nila Sara eh. Dating sinabi ni VP dahil sa panggigipit sa kanya, ipapahukay niya ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at Yeah, itatapon sa I West love Philippine it. Sea. Oh, may pala Nagbitaw kami. ng salita ang bise laban Sama sa kami, Pangulo Sara. matapos ang utos na ilipat ang kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez sa Women's Correctional. At ridiculous masyado mga kababayan, yung presko ng mga buhaya. Kaya daw nila ililipat dahil gusto lang nilang secure si yung attorney. Dahil hindi na daw secure ang kanilang perimeter mga kababayan. Eh, Diyos mio. Gusto nilang ilipat doon sa mga kriminal. E paano kung sakalin yan doon? Ano pa nagsasabi niyong threat? Oh, yun sinabi ni Sara. Hindi naman si BBM yun eh. Mula sa House Detention Facility. Pero dahil sa sakit, dinala si Lopez sa Veterans Memorial Medical Center Ang tagal pa pinapasok ng ambulansya mga kababayan. Oh, hinarang ng mga ungas. at saka inilipat sa St. Luke's. Kalaunay iniutos ng Kamara na ibalik si Lopez sa veterans. Binalik, wala na bang karapatan itong pasyente na Hindi siya akusado walang kaso. Wala na ba siya karapatan mamili ng ospital at doktor na titingin sa kanya? Natatakot daw kasi siya. Ayan na mga kababayan. At umepal itong si Diwata vendors party list. Kulang na lang may vendors party list dyan. Siya talaga ang ginawang import dyan para mag-serve ng transfer ha. As if akusado. Nalipat sa koreksyonal base raw sa transfer order na ipinakita sa kanya. Pero ipinaliwanag sa kanya ni CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III CIDG. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng CIDG mga kababayan? Criminal Investigation Detection Group. Criminal ba yan? Mayroon ba yung kaso? Torre? Kaya walang agenda ang CIDG dyan mga kababayan. Hindi na yan sakop sa kanilang trabaho. Wala ngang kaso. Ang nagpa-contempt sa kanya mga kababayan, yun ang may kaso. May conviction na nga si Franz Castro. Yan ang kriminal, Loy Torre. Yan ang arestuhin mo. Ang dapat magsilbi nitong mga ganito mga kababayan, wala na pong agenda dyan ang mga pulis dahil mayroon namang sergeant at arms itong Kongreso. Sila ang may karapatan. Pero dahil power tripper mga kababayan, ginagamit ni Tamba itong mga kapulisan. Pati mga pulis mga kababayan, hawak na ngayon ng mga buhaya. Dadalhin siya sa government hospital batay sa bitbit nilang transfer order. Pwede na pala kayong orderan ng mga buhaya. CIDG, Criminal Investigation and Detection Group. Wala pang Ilang kaso. minuto pinaliwanagan si Lopez bago ito nakumbinse na lumabas ng ospital at sumakay sa van ng bise. Alas 12:30 tanghali. Tingnan nyo mga kababayan. Sobrang daming pulis mga kababayan. Mga SWAT, mga SAF. Talagang napakadami. Tapos nung bagyo na kailangan ng rescue, wala. Takot sa tubig. Di ba sasampahan nila ang taga-KUJC dahil binasada sila ng tubig? Nung bumagyo, hindi mahagilap ang mga pulis nito. Pero dito ang mga kalaban mga kababayan nila ay itong mga kinontempt, abogado ha, babae, may sakit, walang kaso, grabe. Sandamakmak na pulis mga kababayan. May pulis pang binastos si Sara na muntik pa siyang sinaktan. Muntik pa siyang inipit ang pintuan ng ambulansya. Ngayon, na-serve na ng CIDG yung transfer of medical facility for Attorney Zulaika Lopez Kumuha ng CIDG ang mga ungas do. na dinabas ng House of Representatives. Mula rito sa St. Luke's, sasakay siya rito sa van na ito at dadalhin siya sa Veterans Memorial Medical Center. Sabi ng Eto na. Eto na ang mga buhaya mga kababayan. na bumubusisi ng OVP at DepEd funds ni VP Sara, inalis nila sa Batasan Complex si Lopez dahil sa issue ng seguridad. Seguridad. Ililipat nyo doon sa mga kriminal? Paano kung alam naman natin walang special mag-iisa para bartolinan nyo, para walang kasama. Paano kung sakalin nyo ng mga addict doon na nakaditin
Oh, mas secure siya dyan eh. Seguridad pa ang ginawang palusot ng mga ungas na mga kababayan. Wala bang silbi ang mga security nyo dyan? Nag-special meeting pa raw kagabi Oh, via special Zoom ang meeting. buong komite Oh, via Zoom, para oh. desisyonan ang paglipat kay Los Kahit walang trabaho mga kababayan. Oh, overnight. Grabe mga buhaya. Basta na meron silang ibubuli mga kababayan kahit anong oras. Lopez sa koreksiyonal. Doon po sa aming pag-uusap, ang isa nga po sa mga Oh, ang itsura. Sabi ni Sarah, eto mga kababayan, ang sabi ni Sarah, bait-baitan daw kapag nag-cut na, wala ng camera at sinabi, pasensya ka na Sarah, kailangan ko ng pera dahil malapit na eleksyon. Ibig sabihin mga kababayan, mayroong reward ang mga ungas na ito dahil sa kanilang panggigipit dyan kay Sara Duterte. ang isa nga po sa mga napag-usapan ay yung security risk. Oh, dahil puno ng buhaya dyan. Gusto nyong ikulong doon sa regular na selda kasama ang mga kriminal para hindi makagat ng mga buhaya. Ano security risk ang pinagsasabi mong ungas? Sayang ang gastos ng mga security nyo dyan kung hindi sila nagtatrabaho. Di pala secure yung facility nyo. Yung kanilang building dyan mga kababayan, ang daming binabayaran ng security. Mayroon talagang room para sa mga kino-contempt. Mandaming bakante. Gusto ipatapon doon sa mga kriminal. Hindi lamang po ng ating House of Representatives, pati na Gusto namin in the future kayo ang mabubulok dun sa selda, dun sa mga kriminal talaga, kasama ni po Tamba. ng ating Vice President. Kaya nga po na pagdesisyonan po ng mga miyembro ay ito po ay transfer doon sa pasilidad na mas may kapasidad at may kakayahan na As in, ma-secure. star witness ba yan? Sino ang nagtitreat sa kanya? Di ba kayo? Kayo ang napakalaking banta? Pauwiin nyo sa bahay nila kung gusto nyo nga safe talaga. Ganyan lang nila mga kababayan tapos magpapalusot pa. Concern pa sa seguridad daw mga ungas. Nang sa ganun po ay maging maayos. Maging Ito maayos. po kasing sitwasyon is emergency situation. Emergency. Pangag. Security risk na po ang pinag-uusapan po natin dito. Diyos Hindi mio. naman po natin po pwedeng antayin pa na mag-Lunes. Specify ang security risk. Sino ang nagbabanta sa kanya? Palusot na lang mga kababayan dahil naputakti na Humanda ito. Humanda ito. Number 1 ito. Magdasal ito, nabuhay pa ito sa mga kababayan na hindi ito, baka matisod ito, mahulog sa hagdan. Baka biglang sumikip ang digdib at pumutok ang ugat. Malay natin sa 2028. Kapag buhay ka pa sa 2028, maghihimas rehas katsua. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.